Dr. Magay, I know that you are an award-winning social scientist. What makes you call Iglesia ni Cristo a culto, a cult? Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. No? Wala po yan sa Biblia. So, ibig po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga iglesia ni Cristo, hindi po totoo yan. Kaya kulto ang tawag. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ni Cristo. Dr. Mangay, award-winning scientist. May edad na, matanda na. Tapos sasabihin niyang kulto ang Iglesia ni Cristo. Para sa akin, napakasinungaling yan, taong yan. Award-winning scientist. Matanda na. Mataas ang pinag-aralan. Pero para sa akin, napakabobo. Kahit makarating ito sa kanya, itong video ito. Bakit mo sinasabing kulto ang Iglesia ni Cristo? Ang kulto, yung sumusunod na kahit alam na niyang mali, ay sinusunod pa rin niya. Yun ang kulto. Yung mga isang grupo na kung ano ang sinabi ng leader, na kahit masama na, labag na sa batas, labag na sa batas ng tao at batas ng Diyos, ginagawa pa rin nila. Pikit mata na ginagawa nila yun dahil kulto nga. Iyon ang kulto. Ang Iglesia ni Cristo tumutulong sa mamamayan, sa mga nasasalanta, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Isa-isahin po natin na yung mga sinabi niya. Ito, ipapanood ko po sa inyo ng buong buo para maliwanagan po kayo. Ulitin natin yung video mula umpisa hanggang natapos yung kanyang pagsasalita, kasi may nag-i-interview sa kanya yung Dr. Mangay na yan, at yung nagtatanong din naman ay sinabi niya na ang iglesia ni, ano ang masasabi mo sa Iglesia ni Cristo na kulto? Ito, panoorin po natin. Dr. Magay, I know that you are an award-winning social scientist. What makes you call Iglesia ni Cristo a culto, a cult? Kasi po tayo ay merong batayan, no, ng ating pananampalataya. Pag sinasabi natin na tayo ay mga alagad ni Cristo, dahil Saglit lang, hindi ako makapagpigil eh. Hindi kulto ang Iglesia ni Cristo, maliwanag. Maliwanag, inuunahan ko na kayo. Yung video na yan, inuunahan ko na. Ang ginawang rally noon, yung unang rally, January 13 ba yun? Basta yung National Rally for Peace. Mababasa ninyo ang mga placard na dala-dala ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Ang nakalagay doon, bayan muna bago sarili. Mamamayan muna. Huwag ang sariling kagustuhan. At marami pa. Wala pong nakalagay doon sa mga placard na Iglesia ni Cristo muna. Wala po. Wala din pong nakalagay doon na sinusuportahan si ganitong Poncio Pilato. Walang nakalagay na gano'n. Ang sinuportahan noon ng Iglesia ni Cristo, yung sinabi ni President Bongbong Marcos na huwag nang i-impeach si Vice Sara.
si Vice President Sara Duterte. Yung sinabi niyang yun ang sinuportahan. Kasi maraming problema. Nakikita ng Iglesia ni Cristo ang daming problema. Problema sa pagkain, problema sa kuryente, problema sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi po yung pansarili ang iniisip ng Iglesia ni Cristo, kundi para sa lahat. Tuloy natin yung video para maliwanagan po kayo. Tama rin sa pangalan nila yun, Iglesia ni Cristo. Kung tayo ay tunay na Iglesia ni Cristo, naniniwala tayo sa anong sinasabi ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, maliwanag po na kailangan tayo magsalita when it comes to issues of justice and righteousness. Yun po ang panawagan ng banal na kasulatan sa atin. Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. No? Wala po yan sa Biblia. So, ibig po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga Iglesia ni Cristo, hindi po totoo yan. Kaya kulto ang tawag. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ni Cristo. Yung sinabi niya na kailangan magsalita when comes injustice, yun ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag. Tumutulong ang Iglesia ni Cristo para maimulat yung mata ng mga nasa pamahalaan na ang daming problema, dapat silang magkaisa. Huwag nang magbangayan. Yun ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag eh. Pilit ninyong binibigyan ng maling pagkahulugan yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo, na iniisip ninyo na mayroong mga gustong gawin ang Iglesia ni Cristo na pansariling kagustuhan. Sabi nga niya spoil, yung ano ba yung spoil, yung mayroong gustong ibagsak, mayroong gustong sirain. Hindi ganon. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, managot yung dapat managot, idaan sa batas. Yun ang gusto ng Iglesia ni Cristo, para sa mamamayan, hindi para sa Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag, sayang. Ang taas pa naman ng pinag-aralan ng taong ito. Nakakalungkot kung ano-anong paninira ang ginagawa sa Iglesia ni Cristo. Ay, naku po. Pati yung nagtatanong din ay halata naman na talagang gusto rin niyang ipagpilitan na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Sa panahon ito, ang daming nang-uusig sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, sumama pa yan. Lahat po ng mga nang-usig, hindi po sa pananakot ha. Lahat ng nang-usig sa Iglesia ni Cristo, napahamak, napariwara. Hindi ko alam kung bakit. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Basta't inusig ang Iglesia ni Cristo, kung hindi sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, kung hindi sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho, o sa katayuan niya sa buhay. Napapariwara, napapahamak yung lahat ng mga nang-uusig na sa Iglesia ni Cristo.